Ngayong holiday season, kumustahin natin ang supply ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura, lalo't may ilang tumataas na ang presyo at nagkukulang sa supply. Kasabay nito, ang ginagawang paghahanda ng ating mga magsasaka sa El Nino. Makakasama natin ang umbrella organization ng mga magsasaka sa bansa, ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, with their chairman, Engineer Rosendo So. Good morning, Engineer Rosendo So. Nako, sa phones lang kita na-interview pero ngayon personal na. Thank you for gracing our program at meron kayong time sa amin, Engineer. Yeah, Joanne, magandang umaga. Opo. So, ito nga po yung sinasabi nila, malaking hamon sa ating mga magsasaka ngayon, itong banta ng El Nino. Siyempre, may mga nakakausap din po kayong mga farmers. Paano ba yung ginagawa nilang paghahanda at yung tulong din ng gobyerno, Engineer? So far, nag-start na nagtanim yung mga rice area. Yun ang priority. And of course, yung mga seeds naman, naibigay na sa kanila ng national government, yung sa DA, yung programa. Ang hinintay na lang yung fertilizer subsidy na ilalaan ng ating government. So sa mga vegetable naman, maganda naman yung ani ng mga vegetable natin ngayon. Kung makita natin, mababang presyo, kaya umaangal din yung mga magsasaka. Oo, yun kasi yung talaga ng battle cry ng mga magsasaka, yung presyo ng mga palay nila, Engineer, di ba? Yes. Opo, lately na monitor natin itong pagtaas nga ng presyo ng bigas at sibuyas. Ano bang dahilan at posible bang tumaas muli itong presyo ng mga produkto? So far naman yung bigas, farm gate nasa 26 pesos. Yung deliver sa mga rice miller 30. So ina-expect natin na delivered price sa retailer nasa 48 to 50 pesos, no? So ang retail nasa 52 to 54. Yung well mill rice. So sa tingin naman natin up to end of the year nandun na yung presyo. So yung sa well mill rice. So wala tayong problema. Okay. How about sa sibuyas po? Sa sibuyas bumaba na, no? Yung galing Ilocos ngayon, yung sibuyas na Tagalog nasa 40 na lang ang farm gate dun sa Ilocos. And yung mga malalaki rito, nasa 60 pesos na lang yung mga bagong ani. No? So, sa tingin natin, mababa naman yung presyo. Okay. Bumaba dahil meron ng mga supply. Harvest season na kumbaga. May konting harvest, pero may mga import na pumasok yung sa sibuyas. Okay, ito naman na presyo and supply ng karne, especially ngayong holiday season. Maraming magluluto ng mga putahing karne. Baboy, manok, and itlog, idagdag na natin. Sabi nila kasi last year, naubusan sila ng itlog sa paggawa ng leche flan. Ngayon po ba, Engineer, kumusta ang supply? Yeah, so far yung itlog, walang problema. Ang medium size farm gate na sa 720 to 740, bumaba ng konti. So yung retail dapat bumaba rin. And of course, yung sa presyo naman ng pork is live weight, nasa 160 yung backyard, 175 ang malalaking farm. So ang retail dapat nasa 280 lang yung etong Kasim, no? Yung chicken naman, so far, nasa 98 ang live weight ngayon. So dapat nasa 160 lang ang presyo. Umabot ng 180 yata sa mga tindahan sa mga market. Opo, hindi kaya magkukulang yung supply ng karne ng baboy at manok, Engineer, kasi meron pa ring banta ng ASF at saka bird flu. Wala namang problema. Nakita natin maganda naman yung production and naka-recover din ang Luzon. Of course, continuous naman yung ASF. So baka next year baka magka-problema, pero this coming Christmas wala tayong nakikitang problem. Okay. Nangyayari raw po ang oversupply or shortage po ng produkto kung minsan sa mga magsasaka, kahit pa medyo okay naman daw yung produksyon, ang nagiging problema daw nila, ito nga ang kakulangan din ng tulong sa post-processing ng mga products nila at marketing. Paano po natin ito sinusolusyonan, Engineer? Yeah, siguro yung tie-up natin with DA, may communication tayo kay Secretary Laurel, and papasyal nga siya rito sa ating lalawigan. So, pag-usapan kung paano bang matulungan ang ating mga magsasaka. Okay. Ang tanong ng mga farmers ngayong 2023, magiging merry ba ang Christmas at sa pagpasok ng bagong taon? sa rice farmers, okay, no? Pero sa other vegetable and hog and chicken, medyo bababa ang presyo. Merry Christmas sa mga
consumer kasi magandang presyo sa consumer, pero sa mga producers medyo umiiyak ngayon. Oo, nako. Pero syempre yan, pinag-aaralan naman ng SINAG kung paano sila tutulungan at ng government natin. Yeah. Thank you so much po, Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG. Ingat po kayo palagi. Salamat.